Alas naman, nawala na naman ng hangin yung gulong ko sa expressway. Wala eh. 10 PSI. Ano? Matunog. Ano naman kaya problema nito? Dito dala ko yung pambomba. Lambot to. Lambot. Naplata na naman sa expressway. Dito dala ko yung pambomba. Ano? Di ko alam kung paano, bakit na-flat to eh. Yung dati sa pito. Ngayon, ewan ko kung may butas tong gulong ko. Sumogo yung gulong. Dito nila may pampasak ako. Ito yung butas. So, buti na lang, meron akong dalang tire inflator. Tapos ito, susubukan ko yung pangpasak. Buti na lang, dala ko tong pampasak, tsaka meron akong tire inflator. Tumunog yung TPMS ko, yung tire pressure monitoring system. Nakita ko na lang na 15 PSI. Dahan-dahan akong tumabi dito sa may expressway. Meron ako nakita dito na butas. Yan, pinapasahan ko na yung butas ng gulong ko. Pero hindi siya kinakaya gawa nung lumalaki yung butas niya eh. Lumobo yung gulong. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil sa init o may nadaanan akong pwedeng makabutas dun sa gulong ko. Kaya lang wala akong cutter eh. Kaya naka-usli na lang. Doon ko na lang puputulan pagka nakarating na ako sa pupuntahan ko. Nako, ang problema, lobot yung tire inflator. Ano ba yan? Akala ko lobat na yung tire inflator ko, pero nag-auto off ito pagka hindi ginagamit. Pero may dala naman akong power bank. Kung makikita niyo dyan, tanghaling tapat, malapit na ako dun sa toll gate. Pero hindi ako pwede magtagal dito kasi nararamdaman ko na parang hinahapo na ako o parang nahihilo kasi sobrang init. Kapag nagtagal pa ako dito, pwede ako mahimatay gawa nung sobrang init. Pwede kang mahimatay dito at pwede kang ma-heat stroke. Kaya ginawa ko ng paraan para makaalis ka agad. Nirunning plat ko na doon sa malapit na pwedeng kong masilungan. Kasi hindi talaga ako pwede magtagal doon. Pwede akong, bukod sa pwede kang mahuli, pwede akong mahimatay o ma-heat stroke. Hirap pa, dalawa. Kaya ang ginawa ko dito, pinasakan ko ng dalawang rubber, pero sumisingaw pa rin. Hindi ko alam kung bakit ganun nangyari. Usually, pagka pinasakan ng rubber yung gulong mo, hindi nasisingaw yun eh. Pero yung sa akin kasi, iba, sumisingaw pa rin. Pasok na ako dyan. Lobo. Hangin ko na lang hanggang sa makauwi. Dahan-dahan na lang ako. Yung pinasakan ko, kailangan matakpan ko kasi nasingaw pa rin. Kapalito na talaga ang gulong na to. Grabe init dun ah. Ay, nasingaw pa rin. So stop over muna ako dito sa may 7-Eleven para minom ng tubig. So bumili muna ako ng Gatorade para hindi ako ma-dehydrate kasi nung nandun ako kanina sa expressway, sa gitna ng expressway, medyo may luwido na ako ng sobrang init. Pero kanina pinilit kong umalis kagad kahit sumisingaw ng konti yung gulong ko. Kasi nga pag nagtagal pa ako doon baka mahimatay ako doon sa gitna ng expressway kasi sobrang tirik yung araw. Hindi pa nakain eh, ngayon pala ako magagahan. So sa may 7-Eleven, alamin natin kung saan ako makakarating. Lobat yung tire inflator ko ah. So kailangan bombahin ta ng bombahin eh. Ito siya. Tamang charge muna ng tire inflator. Buti na lang may dala akong power bank, so kompleto naman ng gamit. Ay. So 11 AM na ng umaga. So bomba pa rin ako ng bomba. Kailangan ikutin kasi itong pasak.
Guys, tingnan nyo yung nangyari sa gulong ko. Grabe. Parang ano, kulugo na tinubuan. Pero nasingaw pa rin siya oh. 5 pasak na yan pero nasingaw pa rin. Wala talaga. Robot na naman yung power bank ko. Hindi ako makalis dito sa S-Lex MCX. Dito, tsinaga ko lang yung pagtakbo ko. Nag-running flat ako. 19 PSI to 25 PSI. Naganap ako ng pwede kong mapagpalitan ng gulong. At nakarating ako dito sa may bandang San Pedro. Ako kahit paunti-unti, alalay lang. Sobrang init. So, nag-decide na ako na papalitan tong gulong dito sa may malapit sa Perps Binyan. So, nagpapalit na ako ng Diablo Rosso Sports. So, same size 120 by 70. Yan yung gulong na ipapalit. So, ito Diablo Rosso Sports. Tapos, itong luma na pitas, Pirelli Diablo Rosso 3. So, habang magpapalit ako dito, may panggaan dito. Tricycle. Ayun, sasakyan yung mga bagong-bago ko. At dito na nga binabaklas yung aking gulong. So si Manong alam niya kung paano baklasin yung gulong kasi kompleto rin siya sa gamit. Ito dapat yung meron ko para doon. Anong size nito kuya? 14, 14 na. Yan yung alin na bihira mo lang makikita sa shop. Bihira lang meron yan. Kaya pahirapan pag magpapakabit ka ng gulong o may ayusin. At kagandahan dito, meron silang machine para matanggal yung gulong mo at maiwasan yung pagka-bakbak ng gulong. Hindi yung pinupukpok, hindi yung minamanual. Meron silang machine na pwedeng mas matanggal ng maayos yung gulong mo. Kasi iniiwasan natin dito yung baka magasgasan yung mags natin at sobrang delikado. Kung mapapansin nyo, tuyo na yung tire sealant ko dito. Kaya ayoko maglagay ng tire sealant pagka bagong kabit na yung gulong. Magpapakabit na lang ako ng sealant kapag may nabutas. Yan yung nangyari, natuyo yung sealant, no? Kaya hindi ko napapalagyan ng sealant yung akin. Umangit. Tuyo. Okay yung rotation, no? Oo. Pag ganun. Yan, naikabit na yung ating bagong gulong, Pirelli Diablo Sports. So same size siya. Nilalagyan na ni Kuya ng hangin dito yung gulong natin. Pagka may narinig kayong pumutok, ibig sabihin lumapat na yung ating gulong. Yun no, narinig nyo yun? Yan, lapat na siya. At ito yung dati nating gulong. Ayun, nangyari. 5 rubber yung nilagay ko dyan. Pero sumisingaw pa rin. Talagang wala na siya. Hindi na siya pwedeng gamitin. Hindi pa siya pudpod pero hindi na talaga gumagana yung ating rubber doon. At ito na nga, naikabit na yung ating bagong gulong, Pirelli Diablo Rosso Sports. Same size siya sa front wheel. Yung tipong magpapa-change oil lang sana ako, napagastos pa ako ng sobra dahil dito sa gulong na to, nakapresyo na ng isang bagong sapatos. So yun, okay na yung gulong ko. Pagkabibili ko ng gulong, merong librong tire sealant. Pero hindi ko pinalagay. Dito lang yan na sa dito yan sa may malapit sa Perps Binyan. So yan. Ganda. So yung sunod, papapaltang ko to. Yung lumang gulong na pinalitan, nabili ko siya second hand. 2018 na pala, expired na pala, kaya ganun.